Magandang gabi po. At welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan. Kain tayo. Citrus. Matamis, masarap, medyo maasim. Tama-tama sa panahon. Nauuso na naman ang lagnat, sipon, mga flu. Kahit na may flu vaccine tayo, mainam pa rin yung may vitamin C. Magbibigay ako ng mga tip tungkol sa pinagdaanan kong sakit na alam ko sa panahon ngayon nagpapahirap sa inyo. Ang GERD, acid reflux, anxiety, at depression. Ang alam ng iba, bawal yung citrus sa mga tulad natin na may sakit na GERD. Kaya nga, ito yung tip na ibibigay ko sa inyo. Unang-una, pag-usapan natin, ano ba yung GERD? Ano ba yung sakit na to? At ba't tayo pinapahirapan nito? Mabilisan lang to ha. Kasi medyo dami-dami yung topic na pag-uusapan natin, pagkukwentuhan natin. Ang GERD, ito yung sakit na paulit-ulit na nararanasan natin, yung pag-acid reflux. Pag sinabing acid reflux, isa itong kondisyon ng ating digestive system kung saan nagpaparamdam na nagugutom ka na, nagpaparamdam na kailangan mo nang kumain. Nagpaparamdam na kailangan mong mamahinga. Kasi kapag nag-overfatigue ka, nag-acid reflux, umaapaw yung acid natin. Ibig sabihin normal sa mga tao. Parang nabanggit ko nito sa mga video yung ginawa ko dati na hindi lang naman tao nag-acid reflux. Sumusobra, acidic. Nag-acidic, hindi lang tao. Ano nga yung mga nag-acidic pang iba? Siyempre, yung mga hayop, nag-acidic yan. Mga halaman, kahit ultimo lupa, nag-acidic. Ano yung gamot para sa kanila? Huwag muna natin pag-usapan yung sa taong acidic. Ang tinatanong ko, ano yung gamot para sa mga hayop, mga sa lupa, kapag ito nag-acidic, ano yung solusyon? Organiko. Hindi chemical. Ibig sabihin, natural. Natural. Natural yung sagot kapag yung mga bagay na yon ay nag-acidic. Siyempre, tatanong nyo, paano naman sa tao? Pag tao nag-acidic, Sir, bawal ba? Di ba bawal naman sa atin yung citrus? Ay, pa sa tatanungin nyo. Ay, nakita nyo na kumakain ako. Alam nyo mga kaibigan, madami na akong pinatunayan sa inyo. Ang sa pinaka mabigat na ginawa ko sa sarili ko at na desisyon ko sa sarili ko, yung pinakita sa inyo na tayong mga may acid reflux o may GERD,
Kahit pa sabihin na ang sakit natin na GERD, na acid reflux, ay pang matagalang karamdaman, pinakita ko sa inyo na hindi dapat tayong mawala ng pag-asa. Pinakikita ko sa inyo na posible na bumalik yung dating ginagawa mo. Isa sa pinakamabigat na testimony o katibayan na pinakita ko sa inyo, yung magdesisyon akong uminom ng alak muli. Hindi lang kwento, harap-harapan, binivideo ko, umiinom ako ng alak. Mahirap yun. Kasi lahat naman tayo alam natin na ang chemical na yan ay isa sa pinakamahirap o kalaban o pinanggagalingan ng acid reflux. Yun nga pala mga idol, yung acid reflux tulad na sinabi ko dati, hindi yan sakit. Nagiging sakit lang yan kapag naging GERD na yan. Normal kasi yung acid reflux. Normal lang yan na lagi, kahit walang sakit, nakakaramdam ng acid reflux. Yun, nagiging sakit siya kapag GERD. Ano ba yung GERD? Kapag madalas na yung atake ng acid reflux, hindi na siya normal na bumabalik sa tamang kondisyon ng digestive system. Pinapahirapan na tayo. Nakakasagabal na sa pang-araw-araw nating pamumuhay, lalo na sa paghahanap buhay. Yan yung GERD. May treatment. Alam natin yan. Kahit ako, matagal na panahon na nag-treatment ako. Actually, mga idol, mga kaibigan, yan yung isa sa malaking tanong nating lahat. Ako, nagtanong din yan. Kasi hindi ko naramdaman sa mga treatment na yan, sa mga paggagamot na yan, kung gagaling pa ba ako. Yan yung palagian nating katanungan sa mga doktor, sa sarili natin, kahit sa pagdadasal natin. Gagaling pa ba ako? Hirap na ako. Yan yung mga katagang laging nasa isipan ko. Kunin mo na ako. Isa pa yan. Hirap na ako. Buti na lang di ako kinuha ni Lord. Sana hindi ko nagagawa itong mga ginagawa ko ngayon. Ang tagal akong pinahirapan ng sakit na GERD. Actually, hindi naman biglang nawala sa akin yung GERD. Hindi naman biglang nawala sa akin yung acid reflux. Kasi hindi naman talaga mawawala yung acid reflux. Kasi nga, normal yan sa tao. Pero yung GERD, hindi siya madaling nawala. Naramdaman at naranasan ko yan. 2 years. 2 years na. Actually, dati naranasan ko yan na wala. Kasi hindi pa naman ganun kahina yung resistensya ko nung nagkaroon ako nitong GERD. Nagkaroon kasi ako nito 1990. Ako ay nasa edad 15 anyos. Malakas pa ang resistensya ko. Ang maging problema ko, yung maling sistema. Yung pag-abuso sa aking sariling katawan. Yun nga pala mga idol. Baka tataka kayo bakit kayo nagkaroon ng GERD. Normal na sa atin yan. Magkaroon ng GERD. Marami na sa mga tao may GERD.
Kasi iba na yung sistema ng ginagawa natin yan. Yung lifestyle natin. Hindi ko alam kung lahat tayo naniniwala sa Creator. Sa puong lumikha sa atin. Ako kasi naniniwala ako. Ako'y Kristiyano. Kasama na paglikha sa atin, nakadesign sa atin kung ano yung kakainin natin. Di naman nakadesign sa atin na kumain tayo ng chemical na katulad ng kinakain natin ngayon. Kalimitan sa kinakain natin ngayon, puro ginamitan ng chemical. Pero wala tayong magagawa kasi ito na yung panahon natin. Ito na yung buhay natin. Ito na yung nasa paligid natin. Yan ang mahirap sa instant pati buhay natin bumilis. Pati yung pagkakasakit natin bumilis. Nakakadami na ako ha. Ito masarap sa gumaling na. Ay, nagagawa mo na yung dating pinapangarap mo lang na sana makabalik ako sa normal na pamumuhay. Pero sabi ko nga, hindi porke bumalik ako sa normal na pamumuhay, hindi na ako magkakaroon ng acid reflux. Kasi acid reflux, normal yan sa atin. Ngayon, sa pangangalaga natin para hindi bumalik sa GERD o kaya sa mga ginagawa natin sa katawan natin para hindi na tayo pahirapan ng acid reflux na humantong muli sa pagbalik nito. Sabi ko nga, matagal na panahon na pinahirapan ako nitong sakit na to. Kasi nga, 1990 nagkaroon na ako, teenager ako, 15 years old. Dahil sabi ng doktor, bawal daw ako kumain ng ganito, bawal daw ako kumain ng ganyan. Inumin ko yung gamot. Dahil sa bata pa lang ako noon, siyempre, iba yung resistensya ng bata. Naiwasan ko yung mga trigger na pagkain. Nawala yung sakit na GERD kasi ginagamot. Pero marami sa atin dito, kahit ako, nasasabi ko din yon, but hindi ako gumagaling sa gamot. Pero yung unang take ko, nawala. Tayo naman, pagka ganun, binibigay sa atin mga may mga soul yung mga gamot na yan mabibisa yan. Ultimo nga yung pagpunta mo sa hospital, yun ang ituturok sa iyo Pero dahil ang alam natin tapos na yung boxing, wala na to. Pagkatapos ng sakit, gumaling na tayo, balik na naman kasi di naman natin alam na ano ba yung dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng acid reflux, ng GERD. Ang alam natin, binigyan tayo ng gamot ng doktor, gumaling tayo. Katulad ko, yung kwento na sa buhay ko sa sakit na to, nakagraduate ako ng college na normal yung buhay ko. Siyempre, nagsimula, 15 years old ako, ilang taon, bumalik sa okay. Pasulong yung pagiging teenager ko. Lahat nagagawa natin, nasa syudad tayo, kain, inom, puyat, trabaho, gimmick. Yun yung buhay na meron tayo. Hindi natin pinapansin ang
sakit kasi hindi natin naiisip na babalik yun. Yun nga, pagdating sa panahon, kasi hindi naman ganun kalakas yung ating immune system. Kasi yun yung lagi ko sinasabi sa mga vlog na ginagawa ko, sa mga kwento na ginagawa ko. Kung bakit bumalik yung acid reflux na matindi, na naging GERD muli, dahil mababa yung immune system. Kasi ang ginamot ng mga doktor nung una ako nagkasakit ay yung GERD. Pinatigil niya yung GERD, yung atake ng GERD, pero hindi na-address kung bakit ako nagka-GERD dati. Ito yung tip ko para sa inyo. Gusto kong ipaalam na yung GERD, dapat preventive din yan. Hindi gamot lang, dapat may preventive din tayo para mapigilan yung pag-atake ng GERD. Kahit tayo, wala na tayong magagawa, andyan na yung GERD, pero dumating man yung point na gumaling din kayo, sana ma-prevent na natin. Ang GERD nang gagaling yan sa lifestyle natin. Ngayon, sabi ko, hindi naman natin mapipigilan yung lifestyle, pero may pamamaraan para makontrol ito. Kasi kung hindi natin iisipin ang ginagawa natin, posible, tuloy-tuloy na magkaroon tayo ng toxic sa katawan, kasi yung ating lifestyle, toxic yan sa ating katawan. Kasi sabi ko nga kanina, hindi siya nakadesign para sa katawan natin. Hindi siya nakadesign na para ipasok sa ating katawan. Yun yung hindi ko nagawa dati. Kung bakit pagdating ng ilang taon, bumalik yung GERD. Ang problema dyan, mga idol, mga kaibigan, kahit saan ka magpagamot, hindi na kukumpleto yung paliwanag ng doktor kung saan nagmumula, kung bakit ka nagkakaroon, kung ano yung pamamaraan para mawala ito sa iyo. Sino sa inyo ang nagpagamot na sinabi sa inyo yung mga sinasabi ko dito, yung mga karanasan ko dito, kung paano ako gumaling. Ewan ko kung sinabi sa inyo ng doktor nyo. Siyempre, kung sinabi sa inyo ng doktor nyo yun, susundin nyo. Siguro, maginhawa na kayo. Kasi ako, mga idol, kasi ang tao, habang humihina resistensya, habang umiidad, kung bakit tayo sa panahon natin ngayon, mas mabilis tayong humihina kumpara sa mga sinaunang tao, sa mga ninuno natin. Ang dahilan nga yung lifestyle. Lifestyle, iba kasi na yung lifestyle. At ngayon, yung paghina natin, kung naduduman pa rin natin, tuloy-tuloy yung pagdudumi, hindi natin nalilinis, mas mabilis. Mas mabilis yung paghina. Mas madami yung sakit na dadapo sa atin. Ngayon, pagdami ng sakit, pagdami ng stress, imagine mga idol, ang number one, ang nangungunang kalaban ng acid, stress. Kapag lagi kang ina-acid, magkakaroon ka na ng problema sa digestive system mo talaga, at mauuwi na ito sa GERD. Ang mahirap pa dito sa GERD, may kaibigan to nararanasan to, yung anxiety. Normal na kaibigan niya ng lahat ng sakit. Laging may takot, at kapag ka may takot, 'di ba? Kinukwento ko sa inyo yung anxiety, yan yung tawag ko dyan, hunyang sakit. Mapagbalat kayo, ang dami mong mga nararanasan sakit na hindi totoo, dahilan sa pag-iisip natin, dahil sa mga nararanasan at pasakit na dulot ng
iba't ibang karamdaman dumadapo sa atin. At ang lahat na yan ay nauuwi sa GERD, sa pag-acid reflux. Kaya pahirap ng pahirap yung laban natin sa GERD. Isa lang, hindi gamot ang nagpagaling sa akin, mga idol. Oo, aminado ako, isa ito sa mga nakatulong sa akin kasi kapag uminom ako ng gamot, nawawala. Katulad din na nararamdaman mo na mabilis bumalik yung sakit na GERD. Yun, mga idol, ang tunay na nagpagaling sa akin, pwedeng hindi ka gumastos, pwedeng sa bakuran mo lang. Ako, dito din lang sa bakuran. Hanggang sa dahan-dahan kasi nga naniniwala din naman ako sa gamot kasi malaking tulong kapag sabi nga nung doktor sa akin dati, may mga ganong tao na mahihina sa nararamdamang sakit. Sa ibang tao yung kirot hindi pa pinapansin, okay pa sa kanila, pero merong tao na mait lang yung kirot pero ramdam na niya. May kanya-kanyang kahinaan. Siguro may ganun ako na hindi tulad ng iba na pag may nasakit sa akin, nararamdaman ko na iba yung kalakasan ko kumpara sa iba at iba yung kahinaan ko kumpara sa iba. Siguro din ako mahina kaya kapag nararamdaman ko yung nagre-react ako. At ginamitan ko siya kahit alam ko na nasi-search ko na siya, naumpisahan ko nang apply sa sarili ko yung ginagawa kong pagpapagaling. Inalalayan ko pa rin siya ng gamot hanggang sa totally natanggal ko yung gamot. Tinanggal ko yung gamot kasi yun nga sabi ko sa inyo doon, mahirap kasi yung nakadepende tayo sa synthetic medicine kasi meron siyang reaction, may bad reaction sa sarili natin, sa katawan natin. At yun yung kinatatakutan natin. Alam nyo mga idol, mga kaibigan, marami sa panahon ngayon, dito na lang sa Pilipinas, ang dinadialysis. Karamihan dyan kasi dependent tayo sa gamot. Kaunting sakit natin, gamot. Ultimo sakit ng ulo, ultimo kung anong klaseng sakit natin, inom agad tayo ng gamot. Nangyayari sa atin kalimitan yung drug abuse. Yung pag-abuso sa mga medicine. Sa halip na magpa-doktor tayo, hindi. Tayo na mismo bibili tayo. Kasi nga, merong mga over-the-counter na gamot na sa halip na ireseta ng doktor, kusa na natin bibilhin. At kung ano yung pangkaraniwang gabi natin, sakit sa ganito, pwede itong gamot na to, isi-search natin, bibili natin, iinumin natin. Yan yung dahilan kung bakit marami sa Pilipino ang dinadialysis. Nasisira yung ating kidney, yung ating bato. Yan din yung kinatatakutan ko, kaya alalay din ako. At sa totoo lang, hindi naman yung gamot ang nagpagaling sa akin. Kaya ako tuloy-tuloy yung kukwento ko, tuloy-tuloy yung pagbablog ko ng mga ganito. Kasi gusto ko din makatulong sa iba na gumaling ka nga sa GERD. Pansamantala lang. Bakit? Kasi pagka nagkaroon ka ng kidney problem, babalik ulit yung acid reflux mo kasi nga stress yung katawan mo. Kasi hindi natin napipigilan yung reflux. Kapag lagi stress yung katawan mo, lagi ka may reflux. Kapag lagi ka may reflux, meron ka ng GERD. Ganun lang. Yun. Kung gusto mo na katulad ko na bumalik sa dati, natural. Tulad ng sinabi ko kanina, animal, lupa, halaman, ang gamot dyan natural. Ganun din po yung tao. Natural. Yung gamot po, yung medicine po, yung synthetic medicine po, umaalalay lang po para mawala yung pangunahing nararamdaman mo sa atake. Kaya kung napansin nyo mga idol, uminom ka ng gamot kasi may acid reflux ka,
mawawala ito, pero bukas andun na ulit yung acid reflux mo. Ano? Pansamantala lang siyang kinakalma nung gamot, mga idol. Ano? Ano maitutulong kung katulad ng sinabi ko sa inyo, ako, inalalayan ko ng gamot kasi nahihirapan ako sa pain, nahihirapan ako sa mga atake. Pero sinasabayan ko yung gamot hanggang sa tanggalin ko na yung gamot. Ano? Sinasabayan ko yung gamot sa paglilinis, sa pagki-cleansing, sa pagkain na masustansyang pagkain na natural. Ano? Lahat ito natural, pati yung cleansing natural. Para habang pinipigilan ng gamot yung atake ng acid reflux, ano yung palagi ang acid reflux, inaatake na noong mga masustansyang pagkain yung katawan ko hanggang sa luminis. Ano? Pag luminis to, lalakas yung resistensya. Pag lumakas ang resistensya, hindi tayo basta i-stress. Ano? Malakas tayo sa stress. At number 1 na kalaban ng acid reflux, stress. Kapag lumakas yung ating katawan sa stress, mababawasan yung acid reflux. Tapos, katulad ng ginagawa ko, mga idol, citrus, number 1 na kalaban ng acid reflux, nagagawa ko, nakakain ko. Kasi, yung citrus, isa yan sa mga trigger. Ano? Nagpapaasim ng ating katawan. Pero kailangan natin niya kasi masustansya siya. Ano? Bakit kinakaya kong kumain ng mga, sa panahon ngayon, kinakaya ko nang kumain ng mga nakaka-trigger sa acid reflux. Kasi, hindi na siya nagiging trigger sa akin kasi malakas nga yung resistensya. Ano? Pero hindi palagi anyan ha, na once na humina yung resistensya mo sa madaming factor na dahilan. Ano? Maraming dahilan. Doon lang ako tumitigil o panandali ang pagkokontrol do sa mga trigger. Dinilinis ko ulit yung katawan ko, pinapalakas ko ulit para maging continuous ko ulit yung mga pagkain ng lahat ng nasa paligid ko. Ano, number 1 na ginagawa ko, limitahan ko talaga yung pagkain ng kung ano-ano na hindi makakabuti sa katawan tulad ng mga refined sugar. Napaka-delikado niyan sa lahat ng karamdaman, sa mga cells ng ating katawan. Mga refined na gatas, lahat na may synthetic. Ano siya, hindi naman natin pwedeng alisin kasi parang hindi na tayo nabubuhay sa earth kapag tinanggal mo yan. Kasi yan na yung nasa paligid natin, yan na yung ginagalawan natin. Pero pwede nating kontrolin. Alang-alang sa katawan natin. Isa sa pinakamahirap na ginawa kong sample, sinabi ko kanina sa inyo, yung pag-inom ng alak. Kasi alam ko na kapag masarap ng buhay ko ngayon nagagawa ko na ultimo nga yung pag-inom ng alak, kinakaya ko na okay naman ako. Ngayon, kailangan ko pa bang bumalik? Kailangan ko ba bang uling itigil yung pag-inom ng alak dahil may sakit na ulit ako? Yun yung nasa isipan ko. Pero desisyon ko, hindi. Ititigil ko yun dahil wala akong sakit. Dahil maginawa na ako. Hindi, ititigil ko yun dahil may nararamdaman na ulit ako. Ngayon, bakit ko sinubukan? Bakit ko pinakita sa inyo? Para lang mapatunayan ko sa inyo na nagagawan ko muli yung mga bagay na normal na buhay ng tao. Gusto kong maging sample sa inyo na hindi katapusan ng isang tao na may acid reflux. May pag-asang gumaling. Yun yung mga ginawa ko.
Yan mga idol, simula pa lang ulit ito ng pagkukuwento ko ng mga karanasan ko sa inyo na alam ko na magiging inspirasyon nyo. At tuloy-tuloy ito, dadagdagan natin yung inspiration message ko dahil sa kung paano ko nakamit yung buhay na makabalik ka sa normal, makapagtrabaho ka, makipagalamuha ka sa mga mahal mo sa buhay. Yun nga lang, talagang huwag niyong gagayanin yung pinakikita ko na iinom ng alak. Ginawa ko lang yon para mapatunayan ko sa inyo na yung mga trigger. Kasi yung alak kasi, yan yung isa sa pinakamahigpit na trigger. Ginagawa ko. Ibig sabihin, dahil sa mga practice na ginagawa ko sa pagpapalakas ng katawan ko, naibalik ko muli yung sarili ko. Yun lang mga idol. At God bless you. Ingat po tayo at sama-sama nating tuklasin ang magandang kalusugan para sa ating lahat, lalong-lalo na para sa pamilya natin. Bye-bye po at God bless you.